Walang naala-alang nakaaway, pero minsan isang panahon, hindi niya inaasahan na sa pagsakay niya ng eroplano, doon mangyayari ang isang problema, isang intriga na hanggang ngayon ay hindi nalilimutan ng isang Melissa Mendez. As much as possible, ayoko sana pag-usapan. Sabi niya, upuan ko yan. Nagbayad ako for legroom, sabi niya sa akin. Pag di ka umalis yan, may mangyayari. Naririnig na maraming tao, ang lakas ng boses niya. Nasampal ko siya. Nanginginig ako, hindi ako makahinga, namumula lahat, buong dibdib ko, para ako mamamatay, para ako naupos na kandila. Huwag kang magagalit ha? Oo. Yung totoo, playgirl ka. Oo. Ang sarap maglaro. Nag-enjoy din naman sila. Isang kwento, isang pangyayari sa buhay ng isang Melissa Mendez. Hindi niya ito malilimutan. Exclusive lang to para sa'yo, Morley, ha? Sige. Sobrang tagal na ng panahon, ngayon ko lang ikikwento ito nangyari sa akin. Yung pinakasalan ko sa Hong Kong, na hindi naman valid, kasi may asawa siya dito sa Pilipinas, pero hiwalay na sila. Nalaman ko, drug lord siya. Nagulat ako, sa Espanya, traffic standstill yung mga sasakyan. Nakita ko, merong bumaba sa parang owner jeep, may daladalang mahaba. Tapos sa kabila, may daladalang baril. May kumakatok sa kotse namin. Tinatawag yung pangalan niya. Buksan tong pinto. Bakit? Anong gagawin nyo? Madam, alam po namin wala kayong alam. Pero ang asawa po ninyo ay drug lord. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, hapon, umaga, madaling araw. Kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Thank you so much. Dahil pataas ng pataas po ang ating subscribers. I love you all! At this time, tulad nga ng aking ipinangako, iba't ibang artista ang i-interviewin natin, ang chichikahin natin dito sa vlog na ito. At this time, napakaganda, napakabait, at higit sa lahat, love siya ng movie press. Of course, walang iba kung hindi ang nag-iisang Melissa Mendez. Hey, thank you, Morley, for inviting me here. I'm so happy that you're here. Kumusta ka na? Okay na okay. I'm so blessed. I'm content with my life. I live a peaceful life. Tulad ng aking intro, love na love siya ng movie press. Bakit ka nga ba mahal na mahal ng mga movie press? Siguro dahil mabait ako. Pagmahal ako. Kaya love na love ako nila. Alam mo kung bakit? At dali po niyang interviewin. Hindi po siya yung tulad ng ibang mga artista na marami pang pagdadaanan bago kausapin. Si Melissa po, kahit itabi mo lang niya sa isang sulok, nagsasalita na yan. Oo naman. Bakit? It's my nature, Morley, na maging friendly, maging loving. It's innate in me. Sino nga ba si Melissa Mendez? Maraming nagtataka. Maraming nag-iisip. Ilang dekada na nga ba ang isang Melissa Mendez in showbiz? Uy, 4 decades na siya. Tama nga ba ako? Yes. 42 years na ako na artista. I started when I was 18. I am now 60 years old. Pero paano nag-start? Paano nagsimula ang buhay artista mo? Nag-aaral ako sa Far Eastern University. Tapos, yung professor ko sa humanities, si Cesar Evangelista, asked me, kasi kikay-kikay ako sa classroom namin eh. So, nakuha ko yung attention niya. Tapos, tinanong niya ako, Melissa, gusto mo ba mag-artista? Siyempre, biglang parang may bell na nag-ring na sinabi, uy, mag-artista, yayaman, sisikat, magkakapera. Sabi ko, of course. So, agad-agad, in-schedule niya ako ng pictorial for Tempo Magazine na hawak-hawak ni Nestor Cortero at that time. So, malaki ang bahagi rin sa buhay ko ni Nestor Cortero. And most especially, si Cesar Evangelista at ang namatay at bumano ng kaibigan natin na si Ruel Villacorta. Melissa, nung pag-i-start mo sa pelikula, anong movie ang unang ginawa mo? Ang unang ginawa ko, Alakdang Bato with Lito Lapid, kung saan kapatid ko si Donna Villa. After that, ginawa ko kaagad yung Kunin ang Ulo ni Rufo Magtanggol. Opposite na ako kaagad ni Rudy Fernandez. Ako yung leading lady niya doon. And first time ko nagka-kissing scene. Ang bongga mo naman, Rudy Fernandez agad. Agad-agad. Ang bilis ng showbiz career mo. Actually, hindi ganun kabilis. Kasi during my time, usong-uso na yung mga bold films. Mga sexy film. Inoferan ako niyan. Hindi ko tinanggap. Kasi pagka nag-sexy star ka, nag-bold star ka, sisikat ka kaagad.
agad. Kung ako leading lady lang ng mga action stars, mabagal yung pag-angat ko, pero steady. Pero I decided not enter the bold movies era. Kasi nga, iniisip ko, ako yung panganay sa aming magkakapatid, I was thinking na yung mga kapatid ko mabubuli sa school. Sasabihin na bold star yung ate nyo, bold star yung kapatid nyo. So I decided na wag na lang. Di bali na lang ako maging leading lady. At least favorite leading lady naman ako ng mga action stars. So, mabagal nga pero steady. At karamihan sa mga kasabayan ko, wala na ngayon pero ako andito pa rin. Sino-sino yung mga nakasabayan mo? Sila Angela Perez, Stella Estrada, si Emily Loren, sila mga nakasabayan. Pero nung tinanggihan mo yung pagpapasexy, hindi nagalit yung manager mo? Hindi siya nagalit. Nirespeto niya yung decision ko na ayoko talaga. Ilan ba kayo magkakapatid? 5 akong panganay eh. Si Glenda Garcia, kapatid mo? Kapatid ko siya yung bunso sa mga babae. Sino-sino yung mga kapatid mo? Si Susan, si Annabelle, si Glenda, tapos si Merwin yung bunso, kasama naman ng mother ko. So siguro isa sa mga dahilan kung bakit hindi ka pumayag magpa-sexy dahil sa mga parents mo aside from mga kapatid mo. Oo, kasama na rin yun, syempre. Stricto ba yung mga parents mo during that time? Stricto rin sila, pero okay naman yung pagiging stricto nila. Supportive naman sila sa career ko. So ipinagpapasalamat mo na hindi ka nakapag-sexy na tulad ng mga ibang artista. Papasalamat ako kasi kung ginawa ko yun, siguro wala na rin ako ngayon. Ngayon na puro mga teleserye, mga pelikula ko napapanood sa mga TV station, online, napapanood din yung mga pelikula ko sa YouTube. Glenda, sino-sino ba sa mga aktor ang naging leading man mo? At anong pelikula ito? Kasama ko syempre si Lito Lapid, sa Tagtarin ng Bala si Madelo, si Bong Revilla sa Bala at Rosario at marami pang iba, si Miguel Rodriguez, nakalimutan ko na yung title ng pelikula namin. Halos lahat ng action stars, maliban lang kay FPJ. May panghihinayang. Meron, kasi hindi ko Bakit? siya nakasama. Syempre siya yung hari ng aksyon. So sabi ko, sayang. Melissa, in showbiz kasi, most of the time, kapag nagsisimula, maraming mga intriga. Hindi ka rin nalalayo sa ibang mga artista na naintriga ka sa isang kapwa mo artista. Sino nga bang artista ito? Nakaaway ko si Aurora Sevilla nung araw about billing problems. Kasi gusto niya, siya yung nauuna sa pangalan ko na hindi naman ako pumayag kasi at that time, bata pa kami, mutya ng Pilipinas siya. Ako naman, leading lady ng mga action stars. Pero naayos namin yun, naging magkaibigan Paano naayos yung problema niyo niya? Naayos, kasi simple lang eh, napaka-petty. Okay. Tapos naging magkaibigan kami later on. Hanggang ngayon, kaibigan ko si Aurora Sevilla. Tapos, nakaaway ko rin si Camille Rojas. Inintriga naman niya kami ni JC Castro kasi naging kami ni JC Castro. Oo, naalala nga. Muntik na kami magpakasal noon. Kasi naalala nag-propose siya kita. sa akin on national TV. Sikat na sikat si JC Castro that bilang time. bold actor. Alala ko bigla yun. Ano nangyari sa inyo ni JC Castro? Nauwi sa wala kasi tumakbo siyang konsihal na hindi niya ako sinabihan. Pero syempre, dahil boyfriend ko siya, nagsuporta ako sa kanya. Tapos? Sinuportahan ko yung kanyang karera bilang politiko. Naglabas ako ng pera kahit papano. Mulong ako, may mga pabingo, may mga Christmas party. Tapos, nagkahiwalay din kami kasi lapitin siya ng mga babae. Anong dahilan ng hiwalayan? Pwede bang malaman? Irreconcilable differences. Tulad ng Hindi kami magkaintindihan tungkol sa pagpunta niya ng Japan para mag-ano doon. nag-hosto-hosto yan Mag-hosto-hosto. Hindi ko maintindihan na may nagbibigay sa kanya ng mga regalo na babae, ng mga Louis Vuitton. Tapos, yung pagpasok niya nga sa politika, hindi ko nagustuhan na after niya mag-propose sa akin ng marriage, ng wedding plans on national TV, bigla na lang siya papasok sa pagiging politiko na nagkinagulat ko, na kinabahala ko rin, pero wala akong magagawa, ando na eh. Yun, hindi kami magkaintindihan sa maraming bagay. May ginagawa kaming pelikula noon sa Romblon, kasi doon uso yung pito-pito, walo-walo. Nakakawalong pelikula ako. 2 buwan na pananatili sa Romblon. And nag-assistant director ako ng isang bold na pelikula. Merong babae na bold star nung araw na nakahubot-hubad. Pumatong sa kanya, nakita ko, biglang may tumayo. Nagselos ang lola mo. Nanggigil ako. Bakit ganon? Pelikula lang to. Ba't parang tinotoo? Selosa ka pala talaga. Selosa talaga ako. Hanggang ngayon. Ngayon, wala naman akong pagsiselosan kasi yung asawa ko napakabait. Hindi naman mahilig makipagbarkada yan. Lalabas lang kapag may mga reunion sila ng mga klase niya. Ano pangalan ng asawa? Eric Gobension. Trabaho siya sa shipping line nung araw, sa American President Lines. Tapos na-dissolve yung kumpanya. Nagtrabaho siya sa another company. Until such time na 59 siya, nag-decide siya na mag-retire na. So, nag-retire na Paano siya. kayo nagkakilala? Meron akong ano yan sa garden ko. Dati yan na isang grill, bar.
Tapos, he frequented the place with kapitbahay. Tapos, punta rito, lagi. Hindi ko masyado pinapansin kasi marami naman sila na customers ko noon. Until such time, kinuspo ko ng kapitbahay ko, sabi niya, Melissa, Mili kasi ang palayaw ko. Ipagkakatiwala ko sa itong kaibigan ko, si Eric. Kasi, pupunta na ako ng Davao, dalo na ako ng destino. Si Eric, babalik dito yan. Wala na ako. So, mag-isa lang siya kung pwede mo alalayan. Of course naman. Tapos, in-invite ko siya sa birthday ko. Sabi niya, hindi raw siya sure kasi baka out of town siya. Pero pag daw kaya niya, pupunta siya. So, dumating yung birthday ko. Marami akong guests, mga politicians, mga friends ko from show business and out of show business. Tapos, bigla siyang dumating, may daladalang cake. In-entertain ko, sayawan na. So, nagsayaw-sayaw kami, Nakita ko na sumasayaw, nang chill lang siya. Tapos, may dimple siya. Dalawa. Pagtingin ko, gwapo pala ito. Chill siya. Pati pagsasayaw niya, hindi pang matanda. Mga ganyan-ganyan lang siya. So, ayun, sabi ko, mukhang ito na yata yung hinahanap ko. At kinasal kayo? Kinasal ka. Kailan yung kasal na? Birthday ko, July 27. Saan ginawa? Diyan sa Blue Garden. Tapos ilan na naging anak nyo? Wala kami naging anak kasi nagpakasal kami, menopause na ako. Pero may anak siya. Anak niya sa una niyang nakarelasyon, pero hindi siya naging kasal doon. So, yung bagets, ngayon ay mga nasa 30 na. Yung anak niya na lalaki. Nag-iisa lang yun. Huwag kang magagalit sa akin, may tatanong ako, Melissa. Ano yun? Bakit nakadami ang pag-ibig na dumating sa'yo? Ewan ko kung bakit nagkaganon. Yun yata yung fate ko. Parang hindi nagtatagal yung mga relasyon ko sa kanila. Panganay ko, 7 years lang. Yung sumunod, 3 years. Yung pangatlo, 3 years din. Tapos parang hindi ko na-experience yung contentment. Tapos parang laging magulo. Parang binabagyo yung relasyon. Lalo na doon sa panganay kong anak. Sobrang turbulent yung relationship ko sa kanya. Na talagang nasaktan ko siya physically. Parang wala ng respeto. Parang ganun. Kasi pag sinaktan mo physically, that means parang wala kang respeto eh. I was very immature at that time kasi I was only 19 years old at the time. So as we grow older, we get to be different. Nagmamature tayo, nagme-mellow tayo sa mga ugali natin. Tapos, especially when we get to meet the Lord, when we get to know the Lord as our Lord and Savior, syempre, may hiya ka na gumawa ng mali. Lalo-lalo yung pananakit is very wrong. At nanakit ka noon sa mga asawa mo? Ako nananakit. Nagger ka? Hindi ako nagger. Sila yung mga nagger. Pero silosa ka? Pag nagselos ako, bigla na lang akong tatahimik. Tapos, mag-explain. Ayoko noon. Doon ako nagagalit. Napoprovoke ako. Nagiging violent ako. Sa paanong paraan? Nangagat ako. Si Roy Flores, kilala mo? Yung action star nung araw na 6'2". Nakagat ko dito. Namaga. Nagpa-antay rabies. Si Raymond Keanu, yung tatay ng bunso ko, kinagat ko naman dito. Tapos, tumawag. Namamaga daw. Nilalagnat siya. Natakot ako. Kasi minahal ko talaga din yun. Kasi hiwalay na kami noon. Nakagat ko siya. Kasi parang magkakabalikan sana kami. Pero nalaman ko na may babaeng kumukulit sa kanya. Kasi puro mga gwapo sila eh. Puro mga tuksuhin. Tapos, May pagkaaso ka pala? sadly, nakakayamang sabihin na kailangan pa magpa-inject ng anti-rabies. Kaloka. O, tas ano pa yung pananakit na ginawa mo sa iba pa? Kinakagat, sinusuntok. Ang ginagawa mo sa kanila? Buti hindi ka pinapatulan? Never. I was never hurt physically by any man in my life. Doon nga sa tanong ko kanina po na marami siyang minahal, maraming lalaking dumating sa buhay niya, na sineryoso naman siya. Ang follow-up question ko ay, ang realization. Ngayon may edad ka na, ano ang realization mo na posibleng naging pagkakamali mo noong mga panahong nakipagrelasyon ka sa mga tatay ng anak mo? Maling-mali yung maging violente. Yung pagiging selosa dapat nasa lugar. Pero hindi ko pinagsisisihan lahat ng mga nangyari sa buhay ko kasi all the experiences that I have gone through, I would not be who I am now. I would not be as strong as I am, as peaceful as I am, as content as I am. Una, gaano ka ka-strong ngayon? Very strong kasi I am with the Lord. I am with Jesus. So I am a very strong person. And very resilient ako sa buhay. Whatever happens in my life, I remain to be resilient. I remain to be strong and fight the good fight of faith. Gaano ka kontento? Kontento 100%. Ano ba ang contentment para sa'yo? Yung meron kang peace of mind, yung nabubuhay ka ng maayos, mapayapa, na financially you're stable. Kasi pag mahirap ka, napakahirap. Sabi nga, pinakamahirap ang maging mahirap. Kaya sana sa mga artista na kagaya ko, matuto silang humawak ng pera.
kasi hindi lagi may trabaho, hindi lagi ganda ang takbo ng career mo. Kaya habang may career ka, habang may mga teleserye ka, may pelikula ka, mag-save ka for the rainy days. Matuto ka na mabuhay ng kontento ka sa buhay mo, na yung mga luxury in life, kumbaga plus point na lang yun. What you need, kailangan nandyan. What you want, kapag baluwag, then go. Bilang isang ina, anong klaseng nanay ka ba? Hindi ako pakialamera sa buhay ng mga anak ko. Kung saan sila masaya, masaya ako para sa kanila. Hindi ako yung nangingialam, yung tinitingnan ko kung sino ba itong nakakarelasyon ng anak ko. Basta nakikita ko masaya sila, supported ko sila. Liberated ka. I am a liberated mother. So, walang nagiging problema sa inyo? Wala nagiging problema sa akin ng mga anak ko. Pero dumating ba sa punto ng buhay mo na iniyakan ka ng anak mo? Maraming beses. Sa paanong paraan? Ano ang sitwasyon? Yung sitwasyon na hindi sila nagkakaintindihan ng boyfriend nila. Tapos pupunta yung boyfriend dito, kinakausap ako. Tapos na-realize ko na may mali yung lalaki o may mali yung anak ko. Tapos I try to patch things up between the two of them. Ganon. Iwanan muna natin ang kanyang personal life. Punta tayo sa showbiz. Marami na rin nagawang pelikula si Melissa Mendez. Marami na rin siyang nakasamang mga artista. Bukod kina Camille Rojas, sino pa yung mga artistang naging bahagi ng mga intriga ng buhay mo? Mga naging bahagi ng intriga ng buhay ko, wala na akong maisip. Silang dalawa lang talaga. Ay, hindi ako namumuhay bilang artista eh. So, wala na akong maalala pa na nakaaway ko. Walang naala-alang nakaaway. Pero minsan isang panahon, hindi niya inaasahan na sa pagsakay niya ng eroplano, doon mangyayari ang isang problema, ang isang kwento, isang intriga na hanggang ngayon ay hindi nalilimutan ng isang Melissa Mendez. Ano yung kwento na yun? As much as possible, ayoko sana pag-usapan. Pero dahil kaibigan kita, sige, I'll talk about it. Papunta kami noon, Mindanao. Tapos, sumakay ako ng eroplano. Nakiupo muna ako sa window seat. Kasi may anxiety disorder, may mga panic disorder. So, pag sasakay ka ng eroplano, syempre andyan yung natatakot ka pa rin. Aalarmahin ka noon. Na-alarma ako. So, madaling araw yon. So, ang ginawa ko, umupo ako doon, tapos gusto kong kumuha ng pictures ng clouds. Dumating na ngayon yung nakaupo talaga sa upuan ko. So, ko pwede ba dito muna ako for a while? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi raw pwede. O sige, kung ano, kahit sandali lang sana. Sabi niya, upuan ko yan. Nagbayad ako for leg room. Sabi niya sa akin. Pag di ka umalis yan, may mangyayari. So, umalis ako. Tapos, ang upuan ko nasa likod niya. Parinig siya ng parinig sa akin na kung ano-ano. Nagalit ako. Tumayo ako, lumapit ako sa niya. Ba't hindi ka matahimik dyan? Ba't ang gulo-gulo mo? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, lumayo ka nga sa akin ng baho ng hininga mo. Sinabi niya sa iyo? Naririnig ng maraming tao ang lakas ng boses niya. Nasampal ko siya. Sa loob mismo ito ng eroplano? Lumilipad na eroplano. Nagkaroon ng commotion. Nasampal ko siya. Kasi binastos niya ako eh. Sinabihan niya ako ng babaw na hininga ko. Amoy alak daw ako. Ganyan-ganyan. Tapos inabot kayo ng mga stewardess. Tapos nalaman ng piloto. Ang ginawa ng piloto, kasi kilala siya. Frequent flyer siya nung airline na yon. At saka nung lugar na pupuntahan na yon. Ito nasabihin kung saan. Bumalik yung eroplano. Binaba ako. So binaba ako. Pagpunta ko dun sa mga guards, bakit kayo lang po ang binaba? Dapat po yung naka-altercation nyo, binaba din. Unfair naman po sa inyo yon, sabi sa akin. Eh wala akong magagawa, ako lang pinababa nung piloto. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos yun, nagdemandahan kami. Dinemanda niya ako worth 2 million. Dinemanda ko rin siya worth 2 million. Pero pinagkasundo kami. Kasi may arbitrator pa yata or something. Tapos pinagkasundo kami. Nagkasundo naman kami. So, na-deny yung kanyang demanda. Na-deny yung demanda ko. Tapos nagkaayos naman kami after that. Hindi ko ma-imagine habang lumilipad ang eroplano, nakikipag-away ka doon sa ang bongga mo daya. Oo nga. Pinag-usapan yun. Kakahiya. Nagkaroon ako ng depression because of that. Kasi nga, nagdemandahan kami. Tapos, ayokong lumabas ng bahay. Kasi pag lalabas ako ng bahay, pagtitinginan ako ng mga tao. Tapos, pag-usapan nila, sasabihin nila, alcoholic yan, lasinggera yan. Yung mga ganun. Naging lasinggera ka ba? Hindi ako naging lasinggera. Umiinom ka? Umiinom ako, pero during parties, occasionally. Depression, isa sa mga matinding problemang tinatalakay sa ating lipunan. Ano nga ba ang depression? Madali nga bang ma-depress ang isang Melissa Mendez? Pagkatapos niya kasing mapaaway noon sa isang pasahero din ng eroplano, nitong huling siglo, itong huling taon, ay muling nakaramdam ng depression si Melissa Mendez. Bakit? Ito yung panahon na pandemic na wala akong trabaho, tapos nanaba ako. Lumaki talaga ako ng sobra na hindi mo ako makikilala as Melissa Mendez. Tapos, ang ginawa ko, I sought the help of a professional, a therapist.
prayers. So, nagpa-psychiatric evaluation ako. Tinulungan ako kasi nga meron ako anxiety disorder. Very close yun sa depression. So, binigyan niya ako ng mga gamot, na medication, aside from prayers. Kasi nga, minsan, sa church ako, inaatake ako ng panic attack. Nanginginig ako, hindi ako makahinga, namumula lahat, buong dibdib ko, para ako mamamatay, para ako naupos na kandila. So, ang nangyari nun, sabi sa akin ng mga prayer warriors ko, of course, God is our greatest healer. But we also need intervention din ng mga doktor. So, God uses doctors to help us in our situations. So, hindi lang prayers, kailangan din yan ng medication. So, yun, nag-medicate ako with the help of a therapist. Ayun, naging okay naman ako. Yung panic attacks ko, wala na. After seeking the help of professional, wala na akong panic disorder, wala na akong anxiety attacks, wala na akong depression. Gaano kalaki ang inilaki mo nun? I lost 55 pounds. So, idagdag mo yun. Halos isang tao. Oo, isang tao. Ano ito? Kain ka ng kain? Kain ako ng kain. Ano to, galit ka? O bakit? Na-depressed nga ako kasi wala akong trabaho. Doon sa sinasabi mo na sitwasyon mo, na tumaba ka, na napaaway ka rin sa aeroplano, parang 2 beses ka na-depress. Paano mo siya iniingatan ngayon, yung depression mo, na posibleng bumalik ito kasi? Hindi na babalik. Kasi regular na yung medications ko eh. May ganyan pala. Meron. Akala ko yung mga maintenance para lang sa high blood, para lang sa diabetes, Awa ng Diyos, wala akong high blood, wala akong diabetes. Healthy ako. Balik tayo sa buhay showbiz ng isang kaibigan natin na si Melissa Mendez. Si Melissa Mendez ay may kapatid niyang si Glenda Garcia. Si Glenda Garcia ay isa ring artista. Kumusta na kinakapatid mo? Okay na okay kami. Tawag ko sa kanya bunso. Hindi ba kayo nagkakaroon ng mga problema, nag-iingitan, Ay, walang ganun sa amin. We support one another. Paano? Like, halimbawa, meron akong pelikula, kailangan ng artista, pinapakuha ko si Glenda. Si Glenda naman, pag may taping, pinapapunta niya ako para makita ko ng production. Tulungan. O, tulungan kami. Tapos, nire-refer niya ako sa mga producers. Nire-refer ko rin siya sa mga producers. Anong klaseng kapatid si Glenda? Napaka-supportive, mapagmahal, very thoughtful yan sa akin. Dadalan ako niya ng pagkain, pagluluto ako niya. Kasi mahilig din siya magluto kagaya ko. So, papapuntahin niya ako sa bahay niya. Ate, punta ka dito, magluluto ako. Pagluluto kita ng pasta sa steak. Ako din, ganun. Punta ka dito, bunso. Isang direktang tanong, paano ba pinangangalagaan ng isang kapatid sa kanyang kapatid ang relasyon? Kasi pag magkapatid kayo, dugo yan eh. Namamagitan sa inyong dalawa eh. So, talagang napapangalagaan yan. Pinalaki kami ng mga magulang namin na maayos. Na walang inggitan, walang samaan ng loob. Kung magkakaroon man ng samaan ng loob, sandali lang yun. Pag-uusapan agad namin. Magsasorry kami sa isa. Ganun kami pinalaki ng mga magulang namin. Gaano kasarap magkaroon ng isang kapatid na tulad ni Glenda? Napakasarap. Masasabi ko na blessed talaga ako na binigyan ako ng mga kapatid na kagaya ni Glenda, kagaya ni Susan, ni Annabelle at ni Marwin. Curious lang ako, ang unang pelikula mo ay kay Lito Lapid. Nagkaroon kayo ng kissing scene. Wala, kasi ang leading lady niya noon, si Donna Villa, na napakagandang babae. Kapatid ko si Donna Villa sa pelikulang yon. Pero nagkaroon kami ng pelikula ni Lito Lapid, marami kaming ginawang pelikula na leading lady niya ako, may kissing scenes. Buti hindi ka na in love sa kanya, buti hindi ka niya niligawan. Hindi niya ako niligawan, pero napaka-gentleman niya, mapagmahal, mabait na leading man, maalaga sa leading lady. Si Bong Revilla, naging leading man mo siya. Buti hindi siya nagpasaring sa'yo. Lapitin ng mga babae ang Senator Bong. Oh, lapitin siya ng mga babae, pero ako, hindi naman ako nagkagusto sa kanya. At hindi rin siya nagkagusto sa akin. Sino pa yung mga leading man mo? Marami, pero may nakarelasyon ako mga artista na hindi ko nababanggitin ang pangalan. Pulok mo nga sa akin. Talaga? Ganda mo, Day. Talaga? Ganda mo talaga! Yung senator, papasundo niya pa ako sa bahay. Ganun kanya kamahal? Oo, pero ayaw na ayaw sa kanya ng nanay ko kasi nga at that time, hindi pa siya senador. Tago siya ng tago. Kasi di ba kinalaban niya si Yung isa naman, pagpunta ko sa bahay niya, masyadong malinis. Ang bahay niya. Artista to ha. Konyo siya. Tapos, napaka-gentleman. Sobrang linis sa katawan. Sobrang bango. At ang puti. Oo. Ang tangos ng ilong. Ang tangos ng Ang ilong. ganda ng mata. Ayun din. Hindi rin kami nagka-ano. Pero, yung kaibigan ko, si Pia Moran. Kumari ko kasi si Pia Moran. Tapos kumpare ko siya. Sabi ko, okay, yung dalawa na. So, nag-date sila. Ewan ko lang kung ano nangyari. The rest is history. Yung isa pa. Yung isang politician. Isa pa. Hatid sundo ako ng Mercedes-Benz. Huwag ka magagalit ha. Oo. Yung totoo, playgirl ka. Noong araw, oo. Ang sarap maglaro. Hindi ka man naaawa sa kanila. Ako maawa sa kanila. Nag-enjoy din naman sila. Yun na.
Diba? Nangyari ba sa buhay mo, Melissa, na nagsabay-sabay yung mga lalaking may gusto sa'yo? Oo. May nangyari bang suntukan na? Meron. Dito pa sa bahay ko. Sa bahay mo nagsuntukan? Sino yun? Si Raymond, yung tatay ng bunso ko. Raymond. Keanu. Tsaka sino? Isang architect. Nagsuntukan sila. Andito kasi yung architect noon. Eh, naisabi ko, on the verge kami ng hiwalayan. Kasi nalaman ko na hindi pala siya talagang hiwalay. Kasi magaling akong mag-imbestiga. So, investigative ako. Nalaman ko na hindi pala talaga siya hiwalay. Naikwento kay Raymond. So, galit na galit si Raymond, ba't daw ako niloko, ganyan. Hiwalay kami ni Raymond. Tapos, papunta rin si Raymond, dadalawin yung anak niya, baby pa noon. Nalaman niya, nandito yung architect. Pumasok. Pagkakiting sa architect, nakwando niya. Hindi ka pala pwede mang-awat pag nag-aaway ang lalaki sa lalaki. Ano ang ginawa mo? Wala kang magagawa kasi masasaktan ka. Kawawa yung architect kasi may edad na. Umalis siya. Tapos bumalik siya dito. Pinapalabas niya si Raymond. May dala na siyang baril. Pinapunta ko si Glenda dito. Saka yung mga kapatid ko. Lalabas si Raymond eh. Sabi ni Glenda, Kuya Raymond, huwag ka na lumabas. Nananakot na. Lumabas ka dito. Tayo mag-away. Sobrang ganda mo talaga. Ayun. Haba ng buhok. Talagang long hair. Ang lola mo. Nag-aagawan ng mga lalaki. Speaking of pinag-aagawan ng lalaki, ngayon kontento ka na sa buhay mo. Kung babalikan mo yung mga nakaraan mo, masasabi bang ibang-iba ka noon sa ngayon? Malayong malayo. Iba na yung Melissa ngayon sa Melissa noon. Malayong malayo pinagkaibahan. Kasi ngayon, I am here not to please men, but to please God. First and foremost. Tapos, simpleng may bahay ako. Sinusuportahan ako ng asawa ko sa career ko bilang artista. Tapos, content ako with my life, with my children. Maayos ang buhay ng mga anak ko. Yung panganay ko, pabiyahe-biyahe na lang abroad, around the world. Pangalawang anak ko, nasa America. She's an American citizen. She's okay. Very stable ang buhay niya doon. Tapos, yung bunso ko naman, nag-artista. Lumabas siya sa abot kamay na panganap, which ran for more than 2 years. Bilang ina, content ako sa mga anak ko. Bilang may bahay, content ako sa asawa ko, sa pamilya ko. Mayroon akong maayos sa bahay, maayos na buhay. May naitabi tayo sa bangko. Kahit papano na kapag tanda ko, meron akong makukuha. Masaya ako. Wala ka nang mahihiling pa. Wala na akong mahihiling pa kasi nakakapag-travel kami abroad. January, pupunta naman kami ng Japan. Isang kwento, isang pangyayari sa buhay ng isang Melissa Mendez. Hindi niya ito malilimutan. Exclusive lang to para sa'yo, Morley, ha? Sige. Sobrang tagal na ng panahon, ngayon ko lang ikikwento to nangyari sa akin. Yung pinakasalan ko sa Hong Kong, na hindi naman valid kasi may asawa siya dito sa Pilipinas, pero hiwalay na sila. Nalaman ko, drug lord siya. Paano ko nalaman? Paano mo nalaman? Ganito. Papunta kami ng hospital kasi nakakonfine yung panganay kong anak doon. Nagulat ako sa Espanya, traffic standstill yung mga sasakyan. Nakita ko, merong bumaba sa parang owner jeep, may daladalang mahaba. Tapos sa kabila, may daladalang baril. Naku, ito yata yung mga nababalitaan natin na may bigla nalang pinapatay. Sabi ko gano'n sa kanya. May kumakatok sa kotse namin. Tinatawag yung pangalan niya. Buksan tong pinto. Bakit? Anong gagawin nyo? Sabi ko, sino kayo? Ano kailangan nyo sa at the time asawa ko? Ano kailangan nyo sa asawa ko? Madam, alam po namin wala kayong alam. Pero ang asawa po ninyo ay drug lord. Ngayon po, kailangan po niya ng palit ulo. Kasi kung magkakanta siya at bibigyan niyo yung mas nakakataas sa kanya, papakawalan siya. May hinabol, kung saan-saan. Meron daw kinontak na, nakipag-cooperate na raw yung asawa ko, na may binigay na raw siyang palit ulo. Nagkita sa isang gas station, niya sa may Pasig. Tapos maya-maya, hinabol. Ang bilis ng takbo ng sasakyan namin. Takot ako. Sabi ko, Diyos ko, ayoko pa mamatay. Nagbabarila na. Sabi ko, ganito ba itong pinasok ko? Ano ba ito? Siguro mga mag-aalaw na ng madaling araw. Pinakawala na ako. Sabi ko, paano na yung asawa ko? Sabi nila, babalik po asawa ninyo, meron lang po kailangan ayusin. Dinala na nila ako sa ospital. Tapos hindi ako mapalagay, hindi ako mapakali. Siguro mga after 2 hours, dumating na yung asawa ko sa ospital. Umiiyak siya sa akin. Hindi ako drug lord, sabi niya. Sa totoo lang, gumagamit lang ako, sabi niya. Sabi ko, hindi ako naniniwala sa'yo. Sinabi mismo ng pulis sa akin na drug lord ka. Umiingi siya sa akin na, sorry. Mahal ko syempre, di ba? Hindi ko siya maiwan kasi napakabuti niya sa akin. Paano natapos yung relationship niya? Nahuli siya, nabayabas siya. So wala kang kaalam-alam na ang boyfriend mo pala o yung live-in partner mo ay drug lord. Buti hindi ka nasangkot. Never niyang pinakita sa akin na gumagamit siya. Ano natutunan mo dun sa pakikipagrelasyon sa drug lord na yun? Kilalanin mong mabuti. Huwag basta-basta magtitiwala. Pero in that case, kasi napakabait Melissa, in 4 decades in showbiz, marami ka na rin nagawang pelikula. Na-nominate ka ba? May award ka ba? May acting award Na-nominate ako as Best Actress for the movie Kalakal. In
Indie film lang ito ha, pero na-nominate ako ng FAMAS as Best Actress as the mother ng bidang lalaki sa Kalakal. Ang story kasi nun, ako ang nangbubugaw sa mga anak kong lalaki para kumabit at pumatol sa mga bakla. Tama yung sinabi sa akin ni Ricky Davao, kahit anong pelikula yan, kay low production, low budgeted film yan, or hindi, gawin mo yung best mo. Kasi yung best mo, kay maiksi man o malaki ang papel mo, yun makakapag-angat sa pelikulang yun. So, ibig sabihin, wala ka pa nakukuhang acting award. May panghinayang ba? Wala naman ako panghinayang. Pero sana. Okay lang din. Kasi main award man ako, hindi naman ako pinababayaan ng Panginoon. Nabibigyan pa rin ako ng mga roles sa mga teleserye. Lisa, meron ka bang pelikula na masasabi mong ikaw ang bida, ikaw sa'yo yun mismo? Hindi eh. Puro karakter. Puro character. Nakontento ka ba bilang isang character actress? Kontento ako na sumusuporta ako sa mga bida. Kasi yun, hindi ka mawawala eh. Yung character roles, yung supporting roles, hindi nawawala. Pero yung bida roles, kasi kagaya si Raymond, nagbida siya sa 3 pelikula pero hindi siya nag-click. Kinukuha siya support, ayaw naman niya. Ano nangyari sa kanya? Wala rin. Napunta siya sa Amerika. Doon, nagtatrabaho siya. Okay lang, hindi yung kagaya ng buhay ko ngayon. Mas kontento ka sa mga character roles na? Kontento ako, happy ako. Hindi ka na naghahanap pa na sana maging bida ako? Ay, hindi. Nag-hallucinate o sana maging bida ako. Hindi. Okay na ako sa stage ng buhay ko ngayon bilang actress na tinatawag tayong batikang actress, tinatawag tayong character actress, veteran star, veteran actress, ganon. At hindi laos actress? Hindi laos kasi hindi naman ako naging sikat talaga, na sikat. Kumbaga, naging favorite leading lady tayo ng mga action stars. Ngayon naman, favorite nanay roles naman ng mga bidang babae. Hindi ako naging sikat na sikat, kaya hindi ako nalaos. Kasi yung mga sikat na sikat, nalalaos sila. Pero yung nandun lang, steady lang, hindi nalalaos. Nakita ko yung bahay mo, ang ayos-ayos. Alam po ninyo, machismis ko lang ha. Aba, October pa lang, Pasko na. Pasko na dito. Sino nag-aayos nito? Ako lang, hands-on ako sa pag-aayos ng bahay ko. Wala akong interior designer. Ako lang yung pumili ng mga furniture, ng mga gamit, appliances. Ako lang lahat yan. So, ito yung way mo para kapag ikaw yung nababagot, walang ginagawa. Andito lang ako sa sala. Nag-videoke ako. May videoke ako dyan. O kaya I love to entertain friends here sa formal dining ko. Isang simpleng buhay, isang simpleng artista, walang inhibition, walang yabang. Pero gaano katotoo yung mga ichinichika sa showbiz na si Melissa Mendez ay hindi daw masyadong nakikipag-mingle sa mga kapwa niya artista, lalo pa kapag nasa set ng pelikula. Totoo ba yan? Ay, hindi totoo yan. Machika ako sa set. Kaya nga love na love ako ng mga productions eh. Kasi nga, marunong ako makisama. Pinagluluto ko sila. Magdadala ako ng pagkain sa set. Pag ang call time ko 7, 6 pa lang andun ako. Pag ang call time ko 8, 7 pa lang andun ako. Tapos pinapakisamahan ko lahat. Mula sa production staff, sa crew, sa utility, hanggang sa artista, pinakasikat, hanggang sa mga support lang. Lahat yan pinapakisamahan ko. Walang problema sa akin ng production. So, ikaw ang Miss Friendly. Miss Congeniality. Nagdadala ka pa ng mga food. Oo, nagdadala. Kasi may di ako magluto Pwede ka magluto, di ba? So, dala ako ng food. Marami tayong natutunan, marami tayong natuklasan, marami tayong nasilip sa buhay ng isang Melissa Mendez. Tulad sa dati, punong-puno, siksik. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik po ninyo sa aking vlog, sa patuloy na pagtaas po ng aking mga subscribers sa mga abroad dyan, dito sa Pilipinas, o saan mang panig ng mundo. Thank you. Dahil kung wala po kayo, wala rin po ako sa kinalalagyan ko. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka, sang panig man ng mundo. yun na! Sino gumawa nito? Ito ginawa ni Acuna. Ito ako gumawa nito. Christmas na dito sa bahay ko. Sosyal ano? May panahon ka pa pala gumawa ng ganyan. Ang dami-dami mong ginagawang pelikula. May pelikula ka, di ba? Oo, meron ako 2. Yung Liwaya, directed by Juan de la Cruz. An entry to the Cannes Film Festival for 2025. Tapos, yung ginawa ko naman na Unlock the Movie. Kasama ko naman dito si Nix Villanueva.
si Jeffrey Francisco, kasama rin si Pinky Amador, si Glenda Garcia, Tanya Gomez, si Mirna Castillo, Julio Diaz, Beverly Salviejo, at marami pang iba. Ayun. Ayan. Lika, Ito ikutin mo naman kay Hermes. Ayan. Ang pelikula ko nga pala na Unlock, ipapalabas to itong November 20, tentatively. November 20, tamang-tama. Ito, maniwala ka, this is an ostrich egg. Talaga? Pinaint lang. Sino nag-paint niyan? Ako. Talaga? Hawakan mo nga. Ang ganda. Ayan. Tapos ito naman, ako naman nag-paint nito. Abstract. Ang ganda-ganda nito. Gawa ko yan. Ang ganda ng bahay mo, in fairness sa'yo. Lahat ng paintings ko may pangalan kasi hindi ako kumukuha ng paintings na nabibili lang sa kung saan. Ayaw nga gusto mong... Kailangan niya, collection mo dapat may halaga. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.